dito sa aming barangay, nais ko makatulong. Ipagpapatuloy ko ang aking paglilingkod sa Barangay 694 para sa mga senior citizen, kababaihan, mga kabataan. Para sa kanilang mga pangangailangan, katulad ng mga financial assistance, medical, mga gamot ng senior citizen. Walang imposible kung gustong gawin. Kaya, ang pangarap ko sa mga kabarangay ko dito sa Barangay 694 ay magkaroon ng klinika. Meron akong kaibigan sa Jose Reyes Hospital na tutulong sa akin ang mga doktor, nurses, at makakatulong dito sa Barangay 694. Magkakaroon dito ng klinika. Sa mga kabataan naman ay eskwelahan, daycare. Kasi iba yung nag-aral yung mga bata at sa kanilang paglaki at makakatulong sa kanilang pamilya. Katulad din ng health. Yung health at saka yung beautification. Kasi pagka malinis sa paligid mo, yung health natin ay sumasabay. Okay? So, question. Tanong ko lang po, ano yung mga problema dito sa barangay na gusto mong solusyonan? Yung mga tao na nasa bangketa, gusto ko silang lagyan, yung mga nagtitinda sa bangketa, kailangan nila kasi ng kabuhayan. So, mag-ano kami dito ng livelihood para sa mga vendors. Bali po, magdadagdag kayo ng puhunan nila, gano'n? Tsaka yung ano nila, yung school, nire-request ko yan eh. Pwede mag-request yan sa City Hall. Ang mga barangay official, pwede kami mag-request ng mga yung school, Yuri, ito po ba yung first time nyo tumakbo bilang kagawad? Hindi po, pagkakot na po ito, mga apat na beses na. Ang 4 na beses. Nanungkulan na ako dati ng 5 taon sa bilang barangay kagawad. So, na-stop lang ako na mahinga dahil sa COVID. At ngayon ay bumabalik ako upang pagpatuloy ko ang aking paglilingkod sa Barangay 694 sa mga constituent namin na sinasakupan ng Barangay 694. So, follow-up question po, Ma'am Yoli. So, yung sa mga experience nyo as a kagawad, ano ba yung pwede nyo pong improve para lalo pong mapaganda po ang programa nyo sa barangay? At gusto ko ma-improve yung kalinisan. Kalinisan yung kagandahan ng barangay. Kasi pagka malinis ang barangay mo, yung walang mga kalat, walang mga nahihiga sa mga paketa, magandang tingnan niya sa paligid. Tsaka ang isa pa, gusto ko yung mga tanod, kasi kawawa naman yung mga tanod. Yung mga tanod, bibigyan ko sila ng insurance. Tutuparin ko lahat yan dahil sinabi ko sa kanila, nasa akin magbabalik ang mga tanod, bibigyan ko sila ng insurance. Ma'am, saan nyo po kunin yung budget nila para sa insurance, ma'am? Meron po ako madadapitan. May mga mag-i-sponsor po ng lahat madadapitan ko. Katulad po ng Red Cross. Opo, yung Red Cross po, pwede ako tumapit doon para sa insurance ng mga tanod. Tsaka ang gusto ko yung mga tanod, maayos sila, malinis. Makaayos sila, hindi yung bang ano yung suot nila. Kailangan bukas na po sila talagang kagalang-galang na tanod. Oo, kagalang-galang na tanod. Kasi yung bang kailangan nila yun eh. Tsaka kasi ang mga tanod, para igalang yung tanod. Tsaka siyempre tanod, pag may mga emergency dito, sila talaga yung yung nilatapitan. Sila yung natawagan. Sila yung mga frontliner na kailangan natin maalagaan ng mga tanod. So, para sa mga kabataan naman po, ano ang nabibigyan? At sa mga kabataan, yun nga, pangarap ko yung magkaroon sila ng daycare dito. May mga pwesto naman dito na pinilagyan ng daycare. At may mga kukuha na ako ng mga pwede mag-sponsor. Kasi bilang kagawad, nakakalapit kami. Kung ikabubuti ng barangay, nakakalapit kami sa mga nag-i-sponsor para yung mga gusto namin itayo dito sa mga barangay ay natutupad at matutupad. Ma'am, sa programa naman na tungkol sa mga senior citizens, ano po ang plano nyo? Yes, dahil senior citizen na rin ako, siyempre gusto ko talaga ang mga senior citizen na maging maayos ang habang yung kasi yung pagtanda nila, nila maiikit pa nila yung kanilang pagtanda.
Siguro yung ano dito, yung mga gamot. Yung gamot kailangan yung maintenance. Natutuloy-tuloy, hindi sila nanghahanap kung saan pa sila kukuha. At pangarap ko rin magkaroon dito ng clinic para sa barangay. Kasi matagal na dito walang Wala clinic. kayong clinic sa barangay? Walang clinic sa barangay. Kung ang layo-layo ng clinic. Katulad na limbawa, gusto ng senior magpa-check up, magpa-blood pressure, kumuha ng gamot. Pupunta pa kasi sa maghahanapan ng clinic. magbabayad pa ang sila. layo-layo, magbabayad pa sila, mamamasahe. Ngayon, kung dito may clinic ang barangay, libre na at maalagaan namin ang mga senior citizen. So ma'am, wala bang health center ang malapit sa inyo? Well, ang health center malalayo, bandang mga San Andres, tapos dito sa katulad ko, noong nakailangan ako ng nung gamot at saka meron gusto magpa-injection, pumunta pa ako ng hospital ng Maynila. Hindi katulad ng kung dito merong clinic sa barangay, dito na lang pupunta yung mga senior citizen. Hindi na sila nahirapan. Kasi marami senior citizen dito yung hirap ng magbiyahe. So, nahawakan ko na po ang senior citizen. Naging presidente ako ng senior citizen. At gusto kong ipagpatuloy paglilingkod ko sa mga senior citizen. Sa kanilang pangangailangan, financial assistance, medical, mga gamot, yun. Kaya pinangarap ko talaga magkaroon ng clinic dito. Kaya-kaya ko yan. Clinic, Walang, or health center? walang imposible kung gusto kong gawin. Ng isang nanunungkulang nakatulad ko na barangay na Ayan, ma'am, bilang isang kagawad, mayroon ka bang nakalaan ng programa para sa mga DIS, ay mga PWD at sa mga kabataan na nandirito lang nakatira minsan sa lansangan? Pondo. Program. Mayroon Programa po. Mga- Programa opo. Sa mga PWD, nahawakan ko na rin po yan. Yung mga PWD, tsaka mga kabataan na ay, opo, nandito yung sa mga kabataan. lansangan. Naliligaw ng landas. Opo, kasi nung ulan ako nung bilang agawan, yan ang mga ibinatayan ko. Ako din po ang may hawak ng mga PWD dito sa barangay namin at ipagpapatuloy ko po yung pagtulong ko sa kanila. Marami po tayong malalapitan dyan. Walang imposible basta gusto. Marami si Ma'am Cabelano. Marami akong connection. Okay, so Okay, ayan, naman. manawagan na lang po kayo sa inyong barangay para sa election na po. Mga kabarangay ko sa Barangay 694, ako ang inyong kagawad, Yolanda Ocampo Lopez, ay muling nagbabalik upang ipagpatuloy ko ang paglilingkod ko sa inyo. Ang mga programa ko kaninang diniskas ay hindi pangako ito talaga kong gagawin ko yan para sa inyo. Mga mahal ko, mga taga-barangay 694, nagpapasalamat ako sa inyong lahat at binibigyan niyo muli ako ng tiwala, pinagkakatiwalaan niyo ako at ang pagbabalik ko muli nito ay talagang sisikapin ko. Gagawin ko ang aking mga makakaya upang magampanan ko ang tungkulin ko bilang barangay kagawad ng barangay 694. Maraming salamat sa inyo at inaasahan ko sa October 30 ang inyong mga boto. Ang boto nito ay makakatulong. Hindi po para sa akin itong boto na to. Ang boto po na ito ay para sa sinasakupan ng barangay 694. Maraming salamat at sa tiwala ninyo, tayo ay pagpapalain ng Panginoon. God bless us all. At good luck sa ating lahat. Salamat po. Ayan, salamat Salamat po.